Siyudad ng Liwanag Kabanata 1, Pangarap at sakit. Ang malabong liwanag ng bukang liwayway ay tumatagos sa maliit na bintana ng maralita na silid. Nakaupo si Maria sa luma niyang kama, malayo ang tingin sa matataas na gusali sa malayo. Ang siyudad na ito, kasama ang nagniningning na ilaw at marangyang pamumuhay ng mga mayayaman, ay palaging isang pangarap para sa kanya, isang pangarap na marahil ay hindi niya maabot. Ngunit palaging naniniwala si Maria na, gaano man kahirap, ang kanyang boses ang magdadala sa kanya sa ibang lugar. Isang lugar kung saan hindi siya isang mahirap na babae, hindi isang batang naghihirap sa buhay. Narinig niya ang tawag ng kanyang ina mula sa kusina, "Maria, bumaba ka na para mag-almusal, may espesyal akong handa ngayon." Tumayo si Maria. Saglit na sumilay ang pag-asa sa kanyang mga mata at muling nawala. Bumaba siya sa hagdan, kung saan nakatayo ang kanyang ina, si Lucia, nagluluto. Si Lucia ang pinakamalakas na babae na kilala ni Maria. Dati siyang sikat na mang-aawit, ngunit dahil sa mga dahilan na alam niya lang, tinalikuran niya ang kanyang karera sa musika at namuhay ng tahimik, ibinabaon ang kanyang hilig sa puso niya. Tiningnan ni Lucia ang kanyang anak na babae ng may mapagmahal na mga mata. "Naaalala mo ba, Maria? Dati kitang kinakantahan ng maraming kanta noong bata ka pa. Alam mo ba, ang musika ang palaging naging liwanag ko, at gusto kong magkaroon ka rin ng liwanag na iyon." Ngumiti si Maria, ngunit sa kanyang puso ay may malalim pa ring kalungkutan. "Inay, gusto kong mag-aral sa Sun Art School. Gusto kong maging isang mang-aawit, isang bituin. Ayaw kong maging ganito na lang palagi ang buhay natin." Huminto si Lucia, nanginginig ang kanyang mga kamay habang hawak ang sandok na panghalo sa lugaw. "Maria, gusto kong ibigay sa iyo ang lahat, ngunit alam mo ba, sa mundong ito, hindi lahat ay may pagkakataong matupad ang kanilang mga pangarap. Kailangan mong makipaglaban sa maraming bagay. At nag-aalala ako na magbabayad ka ng malaki para sa mga pangarap na ito." Dahil sa mga salita ng kanyang ina, nakaramdam si Maria ng paninikip sa dibdib. Alam niyang maraming isinakripisyo ang kanyang ina, iniwan ang lahat para sa pamilya, at para sa kanya. Ngunit hindi kayang talikuran ni Maria ang kanyang pangarap, kahit alam niyang ang daan sa unahan ay puno ng pagsubok. Kabanata 2, Pagbukas ng pinto. Kinabukasan, nakatanggap si Maria ng anunsyo na matagal na niyang hinihintay. Gaganapin ang audition para sa Sun Art School sa loob ng ilang linggo. Iyon mismo ang pagkakataong hinihintay ni Maria. Kahit alam niyang maraming magagaling na tao ang sasali, determinado pa rin si Maria na huwag palampasin ang pagkakataong ito. Alam niya na ito lang ang tanging paraan para baguhin ang kanyang buhay. Gayunpaman, ang paligsahan ay hindi lamang isang pagkakataon. Ito ay matinding kompetisyon sa pagitan ng mga nasa mataas na lipunan at mga mahihirap na tulad niya. Si Carmen, ang ina ng isang babaeng nag-aaral sa parehong art school kasama si Maria, ay isang makapangyarihang babae, na palaging naghahanap ng paraan upang tulungan ang kanyang anak na babae na maangkin ang lahat ng pagkakataon. Hindi kailanman tinatanggap ni Carmen na ang isang mahirap na babaeng tulad ni Maria ay maaaring maging banta sa kanyang anak na babae. May mga lihim na tawag si Carmen, mga plano na walang nakakaalam upang matiyak na ang kanyang anak na babae ang tanging nakatayo sa tuktok. Maingat na kinakalkula ang lahat, mula sa panunuhol sa mga hukom, hanggang sa paghahanap ng paraan upang alisin ang mga formidable na kalahok. Ngunit hindi natatakot si Maria. Hindi lamang siya sumali sa paligsahan para manalo, kundi para patunayan na kaya niyang tumayo, sa kabila ng mahihirap na kondisyon. Kabanata 3, Ang mga lihim ay nalalantad. Dumating ang araw ng audition. Nakatayo si Maria sa harap ng patio ng Sun Art School, isang lugar na nakikita niya lamang sa kanyang mga pangarap. Ang ibang mga kalahok ay pawang galing sa mga mayayamang pamilya, at pakiramdam ni Maria ay isa siyang maliit na butil ng buhangin sa isang dagat ng mga tao. Gayunpaman, nang pumasok siya sa loob, hindi niya maiwasang mapansin ang pagkakaiba sa pagitan niya at ng ibang mga kalahok. Naroon na si Carmen,
Ang makapangyarihang babae, mula pa kanina, palaging pinapanatili ang perpektong anyo at walang humpay na naghahanap ng paraan upang apihin ang mga nakapaligid sa kanya. Ngunit hindi maaaring hayaan ni Maria na kontrolin siya ng takot. Umakyat siya sa entablado at nagsimulang kumanta. Sa sandaling iyon, ang tanging natira sa kanya ay ang hilig sa musika at ang pagnanais na ipahayag ang kanyang sarili. Umalingaw-ngaw ang kanyang boses, puno ng emosyon at lakas, na nagpatahimik sa lahat ng nasa silid, lumulubog sa musika. Pagkatapos ng kanyang pagtatanghal, hindi alam ni Maria kung ano ang susunod na mangyayari. Ngunit isang bagay ang sigurado niya, anuman ang kinalabasan, hindi siya sumuko. Ginawa niya ang kanyang makakaya, at anuman ang mangyari, patuloy siyang lalaban para sa kanyang pangarap. Kabanata 4, ang mga lihim ay nabubunyag. Umuwi si Maria na may magkahalong emosyon. Kahit na ang kanyang boses ay yumantig sa puso ng lahat ng nakinig, alam niya na ang paligsahan na ito ay hindi lamang tungkol sa talento. Si Carmen, kasama ang lahat ng kanyang kapangyarihan at kayamanan, ay hindi kailanman papayag na ang isang mahirap na babae tulad ni Maria ay malampasan ang kanyang anak na babae, si Claudia. Kinabukasan, nakatanggap si Maria ng hindi inaasahang mensahe. Isang tawag mula kay Esteban, ang makapangyarihang lalaki na hindi pa niya nakikilala, ngunit ayon sa kanyang inang si Lucia, siya ang ama niya. Palaging nagdududa si Maria tungkol sa relasyon na ito, ngunit hindi kailanman nais ni Lucia na magbahagi ng anumang bagay tungkol sa kanyang nakaraan. Maria, gusto kitang makita. May ilang bagay na kailangang ayusin. Ang boses ni Esteban sa telepono ay malamig ngunit puno rin ng kapangyarihan na nagdulot kay Maria ng pag-aalala. Pakiramdam ni Maria ay nadadala siya sa isang mundo na hindi pa siya handa. Hindi niya alam na ang relasyon sa pagitan ni Esteban at ng kanyang ina ay napaka-komplikado. Habang nag-iisip si Maria, ilang masasakit na alaala tungkol sa mga tawag sa hating gabi, mga lihim na pagpupulong sa pagitan ni Lucia at Esteban ang pumasok sa kanyang isip. Kabanata 5, Desisyon at paghaharap. Nagpasya si Maria na makipagkita kay Esteban, kahit na hindi niya alam kung mapagkakatiwalaan ba niya ito o hindi. Pumunta siya sa isang marangyang mansyon sa labas ng syudad, kung saan nakatira si Esteban kasama ang kanyang pamilya. Nang pumasok siya sa malawak na gate, pakiramdam ni Maria ay isa siyang estranghero na pumapasok sa isang kakaibang mundo. Si Esteban, isang matangkad na lalaki na may uban-ing buhok, ay malungkot na binati si Maria. Mukha siyang hindi mahuhulaan, ngunit ang kanyang mga mata ay kumikinang sa isang misteryosong paraan. Maria, malaki ka na. Alam kong hindi kailanman gustong magsalita ng iyong ina tungkol sa akin, ngunit gusto kong malaman mo na, palagi kitang binabantayan. Mayroon kang espesyal na talento, at gusto kitang tulungang umunlad. Ngunit kailangan mong maunawaan na, sa mundong ito, hindi lahat ay maaaring magtagumpay kung hindi alam kung paano tanggapin ang mga dapat bayaran. Nakaramdam si Maria ng bahagyang takot na umaangat sa kanyang puso. Hindi niya gustong maging bahagi ng larong pampulitika ni Esteban. Gayunpaman, nagpatuloy siya, tutulungan kitang malampasan ang paligsahan sa sining, bibigyan kita ng lahat ng gusto mo, ngunit kailangan mong sundin ang aking mga hinihiling. Naiintindihan mo ba? Naguluhan si Maria, ngunit hindi hinayaan na diliman ng takot ang kanyang determinasyon. Nagpasya siya na hindi niya hahayaang magamit ang sarili. Tinanggihan niya ng direkta ang alok ni Esteban, habang iginigiit na tatahakin niya ang sarili niyang landas nang hindi nangangailangan ng tulong nito. Kabanata 6, Matinding pakikibaka. Dumating ang araw ng opisyal na paligsahan. Nakatayo si Maria sa harap ng entablado, ang ibang mga kalahok ay naghahanda ng umakyat at ipakita ang kanilang talento. Ngunit sa kanyang puso, hindi mawala ang kanyang pag-aalala. Naroon sa isang lugar sa auditorium si Carmen at si Claudia, handang maghintay ng isang pagkakataon upang pabagsakin siya. Umakyat si Maria sa entablado, tinatanglawan ng ilaw ng entablado ang kanyang mukha. Nakaramdam siya ng isang kakaibang kapangyarihan na kumakalat sa kanyang katawan,
na parang ang kanyang boses ang tanging koneksyon sa pagitan niya at ng kanyang mga pangarap. Sa sandaling ito, walang takot ang maaaring humadlang sa kanya. Inaawit niya, bawat nota ay tumatagos sa puso ng mga nakikinig. Tila ang lahat ay lumubog sa isang tahimik na espasyo, tanging ang musika at si Maria ang natitira. Ngunit nang matapos niya ang kanta, nangyari ang hindi inaasahan. Isa sa mga hukom, na pinagkakatiwalaan niya noon, ang nagsimulang punahin si Maria sa isang mabagsik na paraan. Hindi sapat ang iyong boses para maging isang bituin. Wala kang kapansin-pansin maliban sa mga gimmick upang makuha ang atensyon. Nakatayo ng tahimik si Maria, pakiramdam na ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa ay gumuho. Gayunpaman, sa sandaling iyon, isang malakas na pakiramdam ang sumabog sa kanya. Walang sino man ang maaaring magdikta ng aking mga pangarap, naisip niya sa kanyang sarili, at isang bagong desisyon ang nabuo sa kanyang puso. Kabanata 7, Gabi ng Katotohanan. Pagkatapos ng paligsahan, hindi agad umuwi si Maria. Nagpagala-gala siya sa lungsod, pakiramdam na katulad niya na pinagpira-piraso. Gayunpaman, nang dumaan siya sa isang madilim na eskinita, nakita niya ulit si Lucia. Ang kanyang ina, na palaging nakatayo sa likuran, nagtatanggol at nagmamahal sa kanya. Tiningnan ni Lucia si Maria nang may pag-aalala, ngunit puno rin ng pagmamalaki. Anak, alam kong ginawa mo ang iyong makakaya. Huwag hayaan ang mga nasa labas na magdikta ng iyong kinabukasan. Ikaw ang magpapasya sa iyong sariling kapalaran, sabi ni Lucia. Tumango si Maria, umaagos ang mga luha sa kanyang pisngi. Alam niya na handa na siyang pumasok sa tunay na pakikibaka. Kabanata 8, Tuklasin ang mga lihim. Simula noong araw na iyon, nagpasya si Maria na hindi na lumingon pa. Lalaban siya upang patunayan na ang kanyang mga pangarap ay hindi mga pangako lamang. Sinimulan niyang pag-aralan ng mas malalim si Carmen, Esteban, at ang madilim na mga plano na nagbabanta na kunin ang kanyang pangarap. At ang mga lihim ay lalong lumalantad, ang mga kasinungalingan ay nabubunyag. Ang kwento tungkol sa paghihiganti, ang mga plano, at ang mga nasirang relasyon ay patuloy na uunlad, at kailangan ni Maria na pumili sa pagitan ng hustisya at ang mga sakripisyong kinakailangan upang makamit ang tagumpay. Kabanata 9, Harapin si Esteban. Hindi na maaaring bumalik si Maria. Ang kanyang determinasyon ay hinubog mula sa sakit, mula sa pagkabigo matapos siyang punahin ng mga hukom. Ngunit noong gabing iyon, habang nakaupo sa kanyang silid, isang malakas na desisyon ang nabuo sa kanya. Hindi niya hahayaan ang sinuman, maging ang ama na hindi niya nakilala, o ang mga makapangyarihang tao tulad ni Carmen, na magpasya sa kanyang kapalaran. Kinabukasan, tinawagan ni Maria si Esteban, na inisip niya na maaaring makatulong sa kanya, ngunit siya rin ang lumikha ng sakit sa kanya. Ang tawag ay hindi nagtagal bago ang isang imbitasyon upang makipagkita mula kay Esteban, at sa pagkakataong ito, hindi na maiwasan ni Maria. Sa pagkakataong ito, nang nakatayo sa harap ni Esteban, hindi na siya nakaramdam ng takot tulad ng dati. Tiningnan niya ito sa pamamagitan ng matatag na mga mata, hindi ko na kailangan ang iyong tulong. Tatahakin ko ang sarili kong landas. Kung talagang nagmamalasakit ka sa akin, hindi mo sasaktan ang aking ina, o hahadlangan ako. Tiningnan ni Esteban si Maria sa loob ng mahabang panahon, ang kanyang mga mata ay malamig ngunit mayroon ding tila isang panghihinayang. Anak, hindi mo maintindihan. Ang mundong ito ay hindi kasing simple ng iniisip mo. Ang iyong ina, pati na rin ikaw, ay mga nakalimutan sa mundong ito. Gusto mong magtagumpay, kailangan mong maunawaan na walang tumutulong ng libre. Tumayo ng tuwid si Maria, hindi hinahayaan na ang lamig ni Esteban ay magpabago sa kanyang determinasyon. Alam ko na ang tungkol sa iyo at sa aking ina. Kung gusto mo akong pabagsakin, nagkakamali ka. Tumahimik si Esteban, at pagkatapos ay dahan-daang nagsalita, napakagaling, Maria. Handa ka nang pumasok sa mundo na aking tinitirhan. Ngunit binabalaan kita, ang lahat ay hindi tulad ng iniisip mo.
Kabanata 10, pumasok sa mundo ni Carmen. Patuloy na hinabol ni Maria ang kanyang pangarap, ngunit ang labanan ay hindi lamang huminto sa pagkapanalo sa paligsahan sa sining. Hindi basta-basta susuko si Carmen. Kahit na tinanggihan ni Maria ang tulong ni Esteban, patuloy pa rin siyang naghahanap ng paraan upang alisin siya sa paligsahan. Isang araw, nakatanggap si Maria ng hindi inaasahang anunsyo. Siya ay tinanggal sa paligsahan sa sining dahil sa isang hindi malinaw na dahilan, paglabag sa hindi malinaw na mga patakaran. Hindi matanggap ni Maria ito, at agad niyang nalaman na ito ang pakana ni Carmen. Nagpasya siya na huwag umupo ng tahimik. Lihim na nag-aral si Maria tungkol kay Carmen, natuklasan na ang babaeng ito ay hindi lamang may impluwensya sa mundo ng sining, kundi mayroon ding malapit na relasyon sa mga taong may kapangyarihan sa lipunan. Ginamit ni Carmen ang lahat ng paraan, mula sa panunuhol hanggang sa paghikayat sa mga hukom, upang tulungan ang kanyang anak na manalo. Hindi maaaring hayaan ni Maria na patuloy na manipulahin ni Carmen ang lahat. Humingi siya ng tulong mula sa mga kaibigan sa industriya at maging sa mga taong nasa mataas na lipunan, mga taong alam ang katotohanan tungkol kay Carmen ngunit hindi nang ahas na magsalita dahil sa takot na mawala ang kanilang posisyon. Nagpasya si Maria na lalaban siya upang ilabas ang katotohanan sa liwanag. Kabanata 11, Plano ng paghihiganti. Sinimulan ni Maria na bumuo ng isang plano upang ibagsak si Carmen. Hindi niya lamang gustong talunin siya sa paligsahan, kundi gusto rin niyang ibunyag sa publiko ang kanyang madilim na mga gawa. Upang magawa iyon, sinimulan ni Maria na lapitan ang mga taong dating inabuso ni Carmen. Ang mga relasyon sa mga hukom, ang pandaraya sa mga nakaraang paligsahan, lahat ay magiging malalakas na sandata sa kamay ni Maria. Sa buong proseso, si Maria ay lalong lumakas at nagiging determinado. Hindi na siya ang mahina at inosenteng babae tulad ng dati. Natuto siyang makitungo sa mga mapagsamantala at harapin ang mahihirap na pagsubok. Isang araw, nagpasya si Maria na gumawa ng pinakamalaking desisyon sa kanyang buhay. Hindi lamang siya lalaban para sa kanyang pangarap, kundi para rin sa hustisya para sa mga inaapi. Tatayo siya laban sa mga plano ni Carmen at babawiin ang nararapat sa kanya. Kabanata 12, Ibunyag ang katotohanan. Dumating ang araw ng panghuling seremonya ng paggawad ng paligsahan sa sining. Alam ni Maria na ito na ang magiging huling pagkakataon upang patunayan sa lahat na karapat-dapat siya. Ngunit nang umakyat siya sa entablado, isang malaking sorpresa ang nangyari. Binaliktad ni Carmen ang lahat at naghanap ng paraan upang manipulahin ang mga resulta ng paligsahan. Gayunpaman, hindi nag-atubili si Maria. Tumayo siya sa harap ng libu-libong tao, kaharap si Carmen at ang mga hukom, at nagsimulang magbunyag ng katotohanan tungkol sa mga mapanlinlang na aksyon nito. Ipinakita niya ang ebidensya na kanyang nakalap, na nagpahirap kay Carmen na bigyang katwiran ang anuman. Nang ibunyag ang katotohanan, tumahimik ang buong auditorium. Si Maria, kahit na siya ay isang mahirap na babae, ay tumayo ng matatag at nagtamo ng hustisya para sa kanyang sarili at para sa mga inaapi. Kabanata 13, Bagong pinto sa huli, nanalo si Maria hindi lamang sa paligsahan, kundi sa matinding labanan laban sa kawalan ng katarungan. Siya ay hindi lamang isang mang-aawit, kundi isang simbolo ng katatagan at hustisya. Sa pamamagitan ng kamanghamanghang boses at katatagan, pinatunayan ni Maria na walang sino man ang maaaring humadlang sa kanyang pangarap. Nang nakatayo siya sa entablado, nakatingin sa kanyang ina na si Lucia, nagtagpo ang kanilang mga mata na puno ng pagmamalaki. Natupad ni Maria ang kanyang pangako sa kanyang ina, at higit sa lahat, binago niya ang kanyang buhay. Kabanata 14, Bagong buhay at mga susunod na hamon. Pagkatapos manalo sa paligsahan at ibunyag ang katotohanan tungkol kay Carmen, nagsimula si Maria ng bagong kabanata sa kanyang buhay. Gayunpaman, hindi nagtatapos dito ang mga hamon. Bagaman nagkaroon na siya ng pwesto sa industriya ng sining, ang buhay sa mundo ng mga piling tao ay hindi kasing dali ng kanyang iniisip.
Bawat liwanag ay may anino nito, at agad na napagtanto ni Maria na hindi siya maaaring mamuhay magpakailanman sa kaluwalhatian ng tagumpay. Ang mga dating sumubok na alisin siya, ngayon ay nagiging mapanganib na mga kalaban. Si Carmen, bagaman naibunyag na, ay mayroon pa ring ibang mga puwersa na handang gamitin ang lahat ng paraan upang pabagsakin si Maria. Hindi madali ang lahat tulad ng kanyang iniisip. Isang hapon, nakatanggap si Maria ng tawag mula kay Esteban, ang amang pinutol na niya ang lahat ng komunikasyon bago iyon. Sa boses niya, naramdaman ni Maria ang kaunting pag-aalala, ngunit hindi kulang sa kanyang likas na lamig. Maria, ayaw kong magkamali ka. Ang babaeng ito, si Carmen, ay gumawa ng masyadong maraming gulo, ngunit huwag kalimutan, hindi lahat sa atin ay maaaring baguhin ang mundong ito. Hindi mo pa naiintindihan ang katigasan ng buhay na ito. Hindi nagulat si Maria, ngunit ang mga salita ni Esteban ay nagdulot sa kanya ng maraming pag-iisip. Ang mundong pinasok niya ay hindi lamang sining o mga hilig, kundi isang walang humpay na labanan, kung saan ang lahat ay maaaring kontrolin ng kapangyarihan at pera. Naiintindihan ni Maria na kailangan pa niyang makipaglaban upang mapanatili ang kanyang sarili. Kabanata 15, ang kaibigang hindi inaasahan. Habang kinakaharap ni Maria ang matitinding laban sa mundo ng mga piling tao, hindi niya inaasahang na matatanggap niya ang tulong mula sa isang lumang kaibigan, si Claudia, ang anak ni Carmen. Hindi madali ang relasyon sa pagitan ni Maria at Claudia. Sila ay naging mga kalaban sa paligsahan, at palaging sinusubukan ni Claudia na lampasan si Maria sa lahat ng paraan, kahit na sa pamamagitan ng maruming mga paraan. Ngunit ngayon, lumilitaw si Claudia na may ibang ugali. Pinuntahan niya si Maria, hindi para ipagpatuloy ang labanan, kundi para aminin ang katotohanan. Maria, alam kong nagkamali ako, sabi ni Claudia, nangingilid ang kanyang mga mata sa luha. Pinaniwala ako ng aking ina na ang pagkamit lamang ng tagumpay sa lahat ng paraan ang tanging daan. Ngunit pagkatapos ng lahat, napagtanto kong nagkamali ako. Gusto kong tumulong. Nagkamali ang aking ina, at hindi ko maaaring ipagpatuloy ang pamumuhay sa kanyang anino. Tiningnan ni Maria si Claudia, nakaramdam ng kaunting pagkagulat ngunit hindi rin gaanong pagdududa. Gayunpaman, nagpasya pa rin siyang makinig, dahil kung minsan, ang katotohanan ay nagmumula lamang sa mga hindi inaasahang pinagmulan. Ibinunyag ni Claudia na ang kanyang ina, si Carmen, ay lihim na nakipagsabuatan sa maraming puwersa sa industriya ng musika at sining, kabilang ang mga taong nasa likod ng pagpapasya sa mga resulta ng paligsahan. May kakayahan siyang kontrolin ang mga hukom, at maging ang paghahanap ng paraan upang angkinin ang mga bagong talento upang maglingkod sa kanyang sariling mga interes. Hindi ko maaaring gawin ang higit pa upang tulungan ang aking ina, Maria, patuloy ni Claudia. Ngunit maaari kitang tulungan. Mayroon akong impormasyon tungkol sa kanyang mga plano, at gusto kong malaman mo ang lahat. Hindi titigil ang aking ina, kung hindi mo siya lalabanan. Nakaramdam si Maria ng isang bagong sinag ng pag-asa na sumisibol sa kanyang kalooban. Napagtanto niya na, upang manalo sa labanan na ito, hindi lamang siya maaaring umasa sa kanyang talento at lakas. Kailangan niyang magkaroon ng diskarte, at isa sa mga pinakamahalagang elemento ay ang suporta mula sa mga taong maaaring magbigay ng mahalagang impormasyon. Kabanata 16, maghanap ng hustisya. Hindi lamang ikinagulat ni Maria ang mga ibinunyag ni Claudia, kundi ikinagalit din niya ito. Inakit ni Carmen ang maraming tao, minamanipula ang mga desisyon sa industriya, at naapektuhan nito ang maraming taong may talento tulad ni Maria. Ngunit hindi na si Maria ang inosenteng babae tulad ng dati. Hindi niya hinayaang maghari ang kawalan ng katarungan na ito. Nagtulungan si Maria at Claudia, nag-iimbestiga at nagtitipon ng ebidensya tungkol sa mapanlinlang na mga gawa ni Carmen. Kailangan nilang maging maingat sa bawat hakbang, dahil alam nilang ang kanilang kalaban ay hindi mga taong madaling talunin. Maaaring gamitin ni Carmen ang lahat ng paraan upang wasakin ang lahat ng kanilang mga plano.
Sinimulan ni Maria na lapitan ang mga saksi, ang mga dating inabuso ni Carmen sa nakaraan. Nakakita siya ng mga kwentong nakatago sa likod ng kaluwalhatian ng sining, mga kwento tungkol sa sakripisyo at pagkawala na kinakaharap ng mga taong tulad niya upang makamit ang kanilang mga pangarap. Unti-unti, napagtanto ni Maria na ang labanan ay hindi lamang tungkol sa pagkapanalo sa paligsahan. Ito ay isang labanan upang protektahan ang mga halaga na palagi niyang pinaniniwalaan, pagiging patas, katapatan, at ang katatagan na huwag sumuko. Kabanata 17, ang huling labanan. Habang inihahanda ni Maria ang paglulunsad ng kanyang unang album, ito rin ang oras na ang lahat ng katotohanan tungkol kay Carmen at ang kanyang mga plano ay ibubunyag. Nag-organisa si Maria ng isang malaking konsyerto, kung saan itatanghal niya ang mga awiting nagdadala ng mensahe tungkol sa katatagan at hustisya. Ngunit hindi lamang ito isang ordinaryong pagtatanghal ng musika. Ito ang pagkakataon para kay Maria na magbigay ng ebidensya tungkol sa mga maling aksyon ni Carmen. Nagpasya siyang ihayag ang mga lihim na nakatulong kay Claudia na matuklasan, at sabay na nagpapatunay ng kanyang kapangyarihan na hindi lamang musika, kundi katotohanan. Nang maganap ang konsyerto, ang bawat awitin ni Maria ay tila nagbubukas ng isang bagong kabanata sa kanyang buhay. Hindi lamang siya umaawit para sa kanyang sarili, kundi para rin sa mga taong dating inaapi, mga taong palaging kailangang mamuhay sa kadiliman. At nang lumitaw si Carmen sa pagtatanghal, nagbago ang lahat. Nakatayo si Maria sa entablado, hindi lamang bilang isang mang-aawit, kundi isang simbolo ng pakikibaka at katotohanan. Kabanata 18, mula sa kadiliman hanggang sa liwanag. Kinabukasan, pagkatapos ng pagtatapos ng konsyerto, hindi makapaniwala si Maria sa mga naranasan niya. Ang pakiramdam ng pagkasabik pagkatapos tumayo sa entablado, umawit ng mga kantang pinangarap niya sa loob ng maraming taon, ay hindi pa kailanman naging kasing lalim nito. Ibinunyag niya ang katotohanan tungkol kay Carmen, tungkol sa mapanlupig na mga plano, at sabay na pinagtibay ang kanyang posisyon sa industriya ng sining. Ngunit ang tagumpay na ito ay hindi nangangahulugan na ang labanan ay natapos na. Marami pa rin siyang haharapin. Si Esteban, ang amang hindi pa niya nagkaroon ng malapit na relasyon, ngayon ay lumilitaw at nakikialam sa lahat ng nangyayari. Hindi inaasahan ni Maria na, sa likod ng kanyang katanyagan, si Esteban ang isa sa mga nasa likod ng pagmamanipula at pagkontrol sa kanyang buhay. Ang kanyang mga salita sa nakaraang pagpupulong ay umaalingaw pa rin sa kanyang isipan. Anak, ayaw kong magkamali ka. Ang babaeng ito, si Carmen, ay gumawa ng masyadong maraming gulo, ngunit huwag kalimutan, hindi lahat sa atin ay maaaring baguhin ang mundong ito. Hindi mo pa naiintindihan ang katigasan ng buhay na ito. Hindi maaaring umupo na lang si Maria. Nagpasya siyang harapin si Esteban muli, hindi para pakinggan siyang magbabala tungkol sa mundo ng mga piling tao, kundi para linawin ang relasyon sa pagitan nilang dalawa. Kabanata 19, ang pagkikita kay Esteban. Nakatayo si Maria sa harap ng mansyon ni Esteban, kung saan ang lahat ay perpekto pa rin, puno ng kapangyarihan at karangyaan. Ngunit sa pagkakataong ito, wala na siyang pakiramdam ng pagkagulat tulad ng unang pagkakataon. Pumasok siya ng may kumpiyansa, ang hakbang ng isang mandirigmang nakahanap na ng kanyang layunin at landas. Hindi na siya ang mahirap na babae, walang anumang bagay sa mga kamay tulad ng dati. Siya si Maria, sikat na mang-aawit, at siya ay sapat na malakas upang harapin ang lahat. Binati ni Esteban si Maria na may malamig na ekspresyon, ngunit sa kanyang mga mata, may isang bagay na nagbago, na parang tinitingnan niyang muli ang mga nangyari sa nakaraan. Maria, alam mo ba, sa buhay na ito, walang sino man ang maaaring baguhin ang mga patakarang itinakda. Sinubukan kitang tulungan, ngunit, marahil ay hindi mo naintindihan. Tumayo ng tuwid si Maria, tumitingin sa mga mata ni Esteban. Hindi mo ako tinulungan. Sinasamantala mo lang ako. Hindi ko kailangan ang iyong tulong. Ako ang magpapasya sa aking buhay. Ngumisi si Esteban, ngunit walang sinabi.
Hindi na natatakot si Maria, wala nang pakiramdam ng kahinaan sa harap ng lalaking ito. Sanay na siya sa mga pagkabigla at plano. Mula dito, hindi niya hahayaang sirain ng sinuman, maging ang kanyang pamilya, ang kanyang mga pangarap. Ang hustisya ay darating sa mga karapat-dapat, Esteban. Ililiwanag ko ang lahat, at hindi ko kailangan ang iyong tulong o tulong ni Carmen, sabi ni Maria, mahigpit ngunit puno ng determinasyon ang kanyang boses. Kabanata 20, ang mga plano ay hindi pa natatapos sa tingin niya ay ang lahat ay payapa na, ngunit hindi alam ni Maria na binuksan niya ang isang bagong pinto, kung saan naghihintay ang mas mapanganib na mga kaaway. Si Carmen ay hindi ang tanging banta na kailangang harapin ni Maria. Ang mga taong nasa likod ng pagmamanipula sa kanya sa loob ng mahabang panahon ay tahimik pa rin na nagmamasid at nagpaplano ng susunod na hakbang. Isang gabi, habang nagsasanay si Maria para sa kanyang susunod na pagtatanghal, nakatanggap siya ng isang tawag mula sa isang taong hindi niya inaasahan, si Claudia. Umaalingaw ang boses ni Claudia sa telepono, nagmamadali at nag-aalala. Maria, may natuklasan akong napakahalaga. Hindi lamang minanipula ng aking ina ang mga paligsahan, kundi nakipagsabuatan din siya sa isang grupo ng mga taong may malaking impluwensya sa industriya. Nagplano sila ng susunod na hakbang upang wasakin ang iyong karera sa sining. Nakaramdam si Maria ng lamig sa kanyang puso. Hindi na siya maaaring umupo ng tahimik. Ang lahat ng ibinunyag ni Claudia sa kanya ay lalong nagtulak kay Maria na mapagtanto na hindi pa siya nakatakas sa kadiliman. Nagpasya siyang hanapin ang mga taong nasa likod ni Carmen, upang minsan at magpakailanman na ibunyag ang katotohanan. Siyudad ng Liwanag Kabanata 21, ang komplikadong relasyon kay Claudia. Si Claudia ay hindi lamang anak ni Carmen, kundi ang tanging taong makapagbibigay ng impormasyon tungkol sa mga madilim na plano na ginagawa ni Carmen. Bagaman dati silang magkalaban, ngayon ay panig na si Claudia kay Maria. Gayunpaman, hindi lubos na makapagtitiwala si Maria kay Claudia. Alam niyang maaaring magbago ang lahat anumang oras, at maaaring may sariling motibo pa rin si Claudia. Ngunit, naiintindihan din ni Maria na walang ibang pagpipilian maliban sa makipagtulungan kay Claudia. Sinimulan niyang alamin ang higit pa tungkol sa nakaraan ni Claudia, at natuklasan na, bagaman maraming beses siyang sinaktan, biktima pa rin si Claudia sa laro ng kapangyarihan ni Carmen. Sa ganitong paraan, naramdaman ni Maria na maaari niyang tulungan si Claudia na makalaya mula sa kanyang ina at pumasok sa isang bagong buhay. Nagpasya si Maria na tulungan si Claudia, hindi lamang para sa hustisya kundi dahil naiintindihan niya na kung minsan, kailangan ng tao ng pagkakataong magbago at magsimula ulit. Kabanata 22, harapin ang huling kaaway. Habang nagtutulungan sina Maria at Claudia, nakakalap sila ng sapat na impormasyon upang ibunyag ang mga plano ni Carmen at ang kanyang mga kasabwat. Ngunit hindi madaling pabagsakin si Carmen. Naghanda na siya upang harapin si Maria, at sa pagkakataong ito, mas magiging mahirap ang lahat kaysa dati. Sa huli, nagpasya si Maria na hindi lamang lalaban sa larangan ng musika kundi ilalabas din ang katotohanan. Nag-organisa siya ng isang malaking press conference, kung saan ibubunyag niya ang lahat ng impormasyon, ilalantad ang lahat ng maling gawain ni Carmen. Ito ang magiging huling paghaharap, kung saan hindi lamang mananalo si Maria sa paligsahan sa musika kundi babawiin din ang hustisya para sa kanyang sarili at para sa mga sinamantala ni Carmen. Kabanata 23, tapusin ang isang kabanata, buksan ang bagong kabanata. Sa araw ng press conference, nakatuon ang lahat ng mga mata kay Maria. Nang umakyat siya sa entablado, tumaas ang pakiramdam ng pagmamalaki at katatagan sa kanya. Ito ang sandaling matagal na niyang hinihintay, kung saan hindi lamang siya isang mang-aawit kundi isang simbolo ng pakikibaka, katatagan at hustisya. Nang simulan ni Maria na ilantad ang mga ebidensya tungkol sa mapanlinlang na pag-uugali ni Carmen at ng kanyang mga kasabwat, nabalot ng katahimikan ang auditorium. Hindi na makapagpaliwanag si Carmen. Ang kanyang mga plano ay naibunyag,
at wala ng puwang para sa mga malupit sa mundo ng sining. Sa huli, nanalo si Maria hindi lamang sa paligsahan kundi pati na rin sa laban para sa hustisya. Hindi na lamang siya isang mang-aawit, kundi isang simbolo ng katotohanan at pag-asa. Kabanata 24, humakbang sa bagong mundo pagkatapos ng press conference na nagbunyag ng katotohanan tungkol kay Carmen at sa kanyang mga kasabwat, naramdaman ni Maria na para bang lumampas siya sa isang bagong pinto. Hindi lamang siya nagtagumpay sa paligsahan, kundi binawi rin niya ang hustisya para sa kanyang sarili at sa mga inaapi. Ang kanyang mga kanta ngayon ay hindi na lamang musika kundi mga pahayag tungkol sa katatagan at hindi pagsuko sa kawalan ng katarungan. Gayunpaman, ang mundong pinasok ni Maria ay hindi kasing dali ng kanyang iniisip. Bagaman nanalo na siya, kailangan pa rin niyang harapin ang mga bagong pagsubok. Habang nagiging mas kilala ang kanyang pangalan, ang mga humaharap sa kanya ay hindi kailanman tumigil. Naglalaho pa rin ang mga anino mula sa nakaraan, at alam ni Maria na hindi pa tapos ang labanang ito. Sa sandaling ito, napagtanto rin ni Maria na nagsisimulang magbago ang kanyang karera sa musika. Gustong magpirma sa kanya ang mga malalaking producer, hindi tumitigil ang mga imbitasyon na sumali sa mga sikat na programa. Ngunit mula rin dito, sinimulan niyang mapagtanto na may kapalit ang tagumpay na ito. Ang mga hinihingi mula sa malalaking kumpanya, ang kontrol sa kanyang imahe at estilo ng musika, ay unti-unting nagpaparamdam sa kanya na pinipilit siya sa isang estilo na hindi siya. Nagtataka si Maria kung mapapanatili ba niya ang kanyang pagkakakilanlan sa isang industriya na puno ng mga patakaran at manipulasyon. Kabanata 25, ang katotohanan sa likod ng liwanag pagkatapos ng isang buwan pagkatapos ng press conference. Nagpasya si Maria na sumali sa isang malaking pagtatanghal sa isa sa mga marangyang club ng musika sa syudad. Ito ang pagkakataon para patunayan niya na kaya niyang tumayo sa kanyang sariling mga paa nang hindi nangangailangan ng tulong ng mga taong may kapangyarihan. Gusto niyang magbigay ng isang purong produktong musika, na hindi naiimpluwensyahan ng kontrol ng sinuman. Ang pagtatanghal na ito ay hindi lamang isang simpleng pagtatanghal. Ito ay isang malaking hakbang sa karera ni Maria, ngunit isa ring pagsubok upang patunayan ang kanyang sarili. Gusto niyang ipakita na kahit na nahaharap sa mga madilim na plano o manipulasyon ng industriya, kaya pa rin niyang mapanatili ang kanyang hilig at katotohanan sa kanyang musika. Gayunpaman, nang umakyat siya sa entablado, hindi nangyari ng maayos ang lahat. Bagaman gustong-gusto ng mga manunood ang pagtatanghal ni Maria, may ilang tao sa industriya, lalo na ang mga malalaking producer, ang hindi natuwa sa paraan ng kanyang pagpapahayag ng malayang pagkamalikhain. Hindi nila gusto ang isang malayang mang-aawit, gusto nila ang isang bituin na maaaring kontrolin at hubugin, ayon sa mga pangangailangan ng merkado. Sa isang pagpupulong pagkatapos ng pagtatanghal, isang malaking producer, na nag-alok ng kontrata kay Maria, ay diretsahang sinabi sa kanya, Maria, gusto ko ang boses mo, ngunit hindi ka maaaring tumayo sa labas ng daloy na ito magpakailanman. Kailangan mong baguhin ang iyong estilo ng musika kung gusto mong talagang magtagumpay sa industriyang ito. Nakaramdam si Maria ng kapaitan. Napakarami na niyang isinakripisyo upang makuha ang kalayaan na ito, upang mapanatili ang kanyang hilig sa musika, at ngayon, kailangan niyang harapin ang isang masakit na katotohanan, maaaring kailangan niyang ipagpalit ang kalayaang iyon. Kabanata 26, tumayo mula sa putik umuwi si Maria, naguguluhan ang isipan. Hindi niya alam kung ano ang susunod na gagawin. Maaari ba niyang ipagpatuloy ang musika sa paraang gusto niya, o kailangan niyang tanggapin ang mga hinihingi ng industriya upang makarating sa mas malayo? Ayaw niyang maging isang instrumento sa mga kamay ng mga taong gustong kontrolin siya. Ngunit sa parehong oras, hindi rin niya maaaring balewalain ang malaking pagkakataong mayroon siya. Habang nakalubog sa pag-iisip, isang tawag mula kay Claudia ang hindi inaasahang umagaw sa atensyon ni Maria. Si Claudia, pagkatapos ng lahat ng nangyari, ay naging isang tunay na kaibigan na.
Ang babaeng dating kalaban ngayon ay panig kay Maria sa laban para sa kalayaan at hustisya. Maria, may natuklasan akong isang mahalagang bagay. Si Carmen ay hindi lamang isang taong may impluwensya sa industriya ng sining, kundi nakikipag-ugnayan din siya sa mga taong may impluwensya sa politika at ekonomiya. Ang mga desisyon na kanyang ginagawa ay hindi lamang nakakaapekto sa industriya, kundi pati na rin sa mga patakaran at paghahati ng kapangyarihan sa lipunan. Ang ginawa niya ay hindi lamang basta-basta manipulahin ang sining. Ito ay isang bahagi sa isang mas malaking plano, sabi ni Claudia, na nag-aalala ang boses. Nakikinig si Maria, naramdaman na parang ang lahat ay mas lumalayo sa kanyang iniisip. Si Carmen ay hindi lamang isang banta sa musika, kundi isang bahagi sa isang malaking sistema na kumokontrol sa maraming bagay sa lipunan na ito. Kabanata 27, pumasok sa malaking labanan nang mapagtanto ni Maria na ang kanyang labanan ay hindi lamang sa mundo ng musika kundi may kaugnayan din sa mga koneksyon ng kapangyarihan, sinimulan niyang maghanda para sa isang mas malaking labanan. Kailangan niyang lumaban hindi lamang upang mapanatili ang kanyang karera, kundi upang labanan ang mga manipulators at maghanap ng paraan upang baguhin ang mga naabaluktot sa lipunan. Hindi na si Maria ang inosenteng babae. Siya ay naging isang tunay na mandirigma, isang taong tumatayo hindi lamang para sa kanyang sarili kundi pati na rin para sa mga mahihina sa lipunan. Ang kailangan niyang harapin ay hindi ang mga pagsubok sa musika lamang, kundi isang labanan para sa pagiging patas. Sa tulong ni Claudia, sinimulan ni Maria na lapitan ang mga taong maaaring makatulong sa kanya na ibunyag ang katotohanan tungkol kay Carmen at ang kanyang mga kasabwat. Alam niya na magiging mahirap ang daan sa unahan, ngunit handa na siyang harapin ang lahat. Kabanata 28, palayain ang sarili sa wakas, nagpasya si Maria na hindi na maghihintay ng pahintulot mula sa sinuman. Nag-organisa siya ng isang malaking kaganapan, kung saan ibubunyag niya ang lahat ng katotohanan tungkol kay Carmen at sa mga puwersang nasa likod. Hindi niya hahayaang kontrolin ng mga taong gustong sumamantala sa kanya ang kanyang musika at hilig. Ito ang pagkakataon para kay Maria na palayain ang sarili at lumabas sa kadiliman, at sabay na magdala ng isang malakas na mensahe tungkol sa kalayaan at hustisya. Sa kaganapang iyon, si Maria ang magiging tagapanguna sa revolusyon sa musika, kung saan makikita ng lahat na tunay na mababago ng musika ang mundo, basta't nang ahas tayong tumayo at lumaban para sa kung ano ang tama. Kabanata 29, Revolusyon sa musika. Ang kaganapang isinagawa ni Maria ay naging sentro ng atensyon hindi lamang sa industriya ng sining kundi pati na rin sa lipunan. Ang konsyerto ay hindi lamang isang karaniwang pagtatanghal, kundi isang revolusyon sa musika kung saan ang mga kanta ni Maria ay naging boses para sa mga mahihina, para sa mga palaging inaapi ng makapangyarihang mga puwersa. Nakatayo si Maria sa entablado, sa maliliwanag na ilaw, ang pakiramdam ng kaligayahan at kalayaan ay umaapaw sa kanyang puso. Ito ang sandaling ipinaglaban niya upang makuha. Bawat nota, bawat salitang kanyang inaawit ay nagdadala ng mensahe tungkol sa kalayaan, hustisya, at pagnanais na umunlad sa isang mundong puno ng kawalan ng katarungan. Gayunpaman, nang magsimula ang musika, napagtanto ni Maria na ang laban na ito ay hindi lamang tungkol sa pagkapanalo sa musika. Kailangan niyang harapin ang isang malawak na labanan, kung saan ang bawat hakbang niya ay sinusundan ng mga taong gustong pigilan ang kanyang pangarap. Kabanata 30, pagsalungat mula sa mga malalaking puwersa. Habang naghahanda si Maria para sa mga susunod na pagtatanghal, ang mga puwersa na hindi niya inaasahan ay nagsimulang sumalungat. Ang mga malalaking producer, ang mga taong dati ay nag-alok na magpirma sa kanya, ay biglang umatras at pinutol ang lahat ng koneksyon. Nagsimulang damalang ang mga tawag mula sa mga kasosyo. Bagaman mayroon ng malaking bilang ng mga tagahanga si Maria at mga imbitasyon na gumanap mula sa mga sikat na plataporma, walang sino man ang maaaring tumanggi na ginagamit ng mga malalaking puwersa ang kanilang impluwensya upang pigilan ang kanyang tagumpay. Biglang lumitaw ang mga problema sa pananalapi. Kinansela ang mga pagtatanghal ni Maria,
tumigil ang mga kontrata sa pagre-record. Bagaman mayroon na siyang malaking base ng tagahanga at mga imbitasyon na gumanap mula sa mga sikat na plataporma, walang sino man ang maaaring tumanggi na ginagamit ng mga malalaking puwersa ang kanilang impluwensya upang pigilan ang kanyang tagumpay. Alam ni Maria na ito ang panahon upang gumawa siya ng huling pagpipilian. Magpapatuloy ba siya sa paglaban, o hahayaan niyang pigilan ng mga puwersang ito ang kanyang pangarap? Kabanata 31. Ang mga kaibigan na kasama sa gitna ng tila pagbagsak ng lahat, natanggap ni Maria ang suporta mula sa mga kaibigan na kasama. Si Claudia, bagaman may maraming pag-aalala at takot tungkol sa paghihiganti mula sa kanyang ina, ay nagpasya pa rin na tumayo sa tabi ni Maria. Sinimulan niyang ibigay ang mahahalagang impormasyon tungkol kay Carmen at sa mga puwersang nasa likod niya. Alam ni Claudia na kung hindi sila kikilos ngayon, hindi lamang si Maria kundi pati na rin ang kanyang karera ang masisira. Si Lucia, ina ni Maria, ay hindi rin tumahimik. Natanto niya na, upang protektahan ang kanyang anak na babae, kailangan niyang lumabas mula sa kanyang nakaraan, kung saan palagi niyang itinatago ang mga lihim at kalungkutan. Nagpasya si Lucia na tulungan si Maria sa pamamagitan ng pagkonekta sa mga taong sa mataas na lipunan na dati niyang nakilala. Alam niya na ang labanan na ito ay hindi lamang may kaugnayan sa musika kundi isang labanan para sa hustisya. Sa suporta mula sa kanyang ina at ni Claudia, nagpasya si Maria na huwag sumuko. Sinimulan niyang isagawa ang kanyang plano, hindi lamang laban kay Carmen kundi laban din sa pagbagsak sa mga madilim na puwersa sa industriya ng musika. Iyon ay isang malaking labanan, ngunit handa na si Maria. Kabanata 32. Inilalantad ang huling kaaway pagkatapos ng maraming buwan ng paghahanda, handa na si Maria na harapin ang mga taong nasa likod ni Carmen. Hindi niya magawa ito ng mag-isa, at sa tulong mula kay Claudia, Lucia, at mga kaibigan na kasama, nasa kamay na ni Maria ang isang plano upang ibunyag ang lahat ng katotohanan. Natuklasan niya na hindi lamang si Carmen, kundi mayroong isang network ng mga taong may kapangyarihan sa industriya ng musika, politika, at ekonomiya na nakipagtulungan upang manipulahin ang sining at gamitin ang mga artista bilang mga instrumento upang kumita. Hindi lamang nila pinipigilan ang mga tunay na talento, kundi ginagamit din ang musika upang kontrolin ang lipunan sa paraang gusto nila. Sinimulan ni Maria at ng kanyang grupo na kolektahin ang hindi matutulan na mga ebidensya, at sa suporta ng mga alyado sa pahayagan at mga organisasyon na nagtatanggol sa mga karapatan ng artista, nagpasya si Maria na ihayag ang lahat ng katotohanan sa isang pambansang press conference. Kabanata 33, ang pampublikong labanan sa araw na iyon, libu-libong tao ang naroroon sa press conference. Nakatayo si Maria sa entablado, puno ng tensyon ngunit puno rin ng determinasyon. Alam niya na ito ang huling labanan, kung saan hindi lamang niya kailangang harapin si Carmen at ang mga manipulators sa industriya ng musika, kundi pati na rin ang buong sistema ng lipunan na nakorrupt ng kapangyarihan at pera. Sa tulong ni Claudia, Lucia, at mga kaibigan na kasama, ibinunyag ni Maria ang mga ebidensya tungkol sa mga maling gawain ni Carmen at ang mga taong may kaugnayan. Hindi lamang niya ipinakita ang mga ebidensya tungkol sa manipulasyon sa mga paligsahan sa musika, kundi inilantad din ang mga lihim na relasyon sa pagitan ng mga taong may kapangyarihan at ang mga planong makasakit sa mga artistang may talento. Nang ibunyag ang katotohanan, nagsimulang magbigay pansin ang buong mundo. Nagsimulang magsalita ang publiko laban sa mga maling gawain ng mga taong may kapangyarihan. Sa huli, hindi na kayang tanggihan ni Carmen. Ang buong sistemang binuo niya sa loob ng maraming taon ay bumagsak sa harap ng lahat. Kabanata 34, humakbang sa hinaharap pagkatapos ng malaking labanan na ito, si Maria ay hindi lamang naging isang sikat na bituin kundi pati na rin ang simbolo ng katatagan at hustisya. Nanalo siya hindi lamang sa industriya ng musika, kundi pati na rin sa labanan upang protektahan ang mga halagang palagi niyang pinaniniwalaan. Bagaman natapos na ang labanan, alam ni Maria na ang daan sa unahan ay puno pa rin ng pagsubok.
Gayunpaman, wala na siyang takot. Natagpuan niya ang kanyang lakas, at ngayon, hindi lamang siya kumakanta upang maging sikat, kundi upang maghatid ng malalakas na mensahe tungkol sa kalayaan, hustisya, at pagnanais na umunlad sa isang mundong puno ng kawalan ng katarungan. Tiningnan niya ang kanyang mga kaibigan na kasama, naramdaman ang kanyang puso na puno ng pasasalamat at pag-asa. Iyon ang liwanag na kanyang natagpuan sa kadiliman. Kabanata 35, ang paghaharap sa huling kaaway. Pagkatapos ibunyag ang mga katotohanan tungkol kay Carmen, naisip ni Maria na tapos na ang kanyang labanan. Ngunit hindi niya alam na ang mga taong nasa likod ni Carmen ay hindi madaling susuko sa kapangyarihan. Isang gabi, habang nasa silid si Maria, naghahanda para sa kanyang susunod na pagtatanghal, nakatanggap siya ng hindi inaasahang tawag mula sa isang taong hindi niya inaasahang makokontak sa kanya, si Esteban, ang amang hindi niya kailanman tunay na naunawaan. Malamig na umalingaw ang boses ni Esteban, "Maria, alam kong iniisip mong nanalo ka na. Ngunit hindi mo pa naiintindihan ang mga puwersa sa likod ng lahat. Si Carmen ay isang pawn lamang sa aking kamay at sa iba pa. Hindi mo mababago ang mundong ito, Maria." Hindi agad sumagot si Maria. Naramdaman niya ang katotohanan sa mga salita ni Esteban, ngunit hindi niya hahayaan ang kanyang sarili na lupigin. "Hindi ko hahayaan na kontrolin mo ako. Gagawin ko ang lahat sa paraan ko." Napatawa si Esteban at binabaan ang telepono. Naramdaman ni Maria ang tensyon sa espasyong nakapaligid. Naiintindihan niya na ang labanan na ito ay hindi lamang titigil sa musika kundi isang mas malaking labanan, laban sa hindi nakikitang mga puwersa na hindi pa niya lubos na nauunawaan. Kabanata 36, pagharap sa katotohanan tungkol kay Esteban. Hindi maaaring hayaan ni Maria na patuloy na kontrolin ni Esteban ang kanyang buhay. Nagpasya siyang harapin siya muli, upang linawin ang relasyon sa pagitan nila at maunawaan ang lahat ng mga lihim na itinago ni Esteban sa loob ng maraming taon. Naghahanap siya ng paraan upang makipag-ugnayan kay Esteban at humiling na makipagkita sa kanya. Sa pagkakataong ito, wala nang takot o pag-aalala, naghanda si Maria na harapin ang katotohanan. Nang dumating siya sa mansyon ni Esteban, ang kapaligiran sa loob ng bahay ay malamig na parang walang anumang buhay. Nakaupo doon si Esteban, na hindi nagpapahayag ng emosyon, ngunit sa kanyang mga mata, napansin ni Maria ang isang bagay na hindi inaasahan. Marahil, hindi siya lubos na masama, kundi isang taong nadala sa agos ng kapangyarihan at hindi makatakas. "Maria," nagsimula si Esteban, na may malalim at mapagpahiwatig na boses, "hindi mo naiintindihan, sa mundong ito, hindi tayo maaaring mamuhay batay lamang sa emosyon. Bawat desisyon mo ay may kapalit. Walang sino man ang maaaring magbago sa lahat ng madali." Tumingin ng diretso si Maria sa kanya, na hindi na nakakaramdam ng takot. "Hindi ko kailangan ang iyong tulong. Hahanapin ko ang sarili kong landas." Tumahimik si Esteban, at pagkatapos ay tumayo, lumalapit kay Maria. "Kailangan mong matutunan na harapin ang mga mahihirap na desisyon. Walang sino man ang maaaring lumaban ng mag-isa." Kabanata 37, ang hindi nagbabagong determisyon. Bagaman ang pagpupulong kay Esteban ay nakatulong kay Maria na maunawaan ang higit pa tungkol sa mga lihim ng pamilya, alam niya na ang katotohanan ito ay hindi maaaring baguhin ang kanyang layunin. Hindi niya hahayaang kontrolin ang kanyang buhay ng mga taong tulad ni Esteban o Carmen. Patuloy siyang tumatahak sa landas na kanyang pinili, ngunit ngayon, hindi lamang siya lumalaban para sa kanyang sarili kundi para rin sa mga halagang kanyang pinaniniwalaan. Nagpasya si Maria na hindi tatanggap ng anumang pamimilit mula sa industriya ng musika. Patuloy siyang gumagawa ng kanyang sariling musika, nag-organisa ng mga malayang pagtatanghal, kung saan maipapahayag niya ang kanyang dalisay na estilo ng musika nang hindi kontrolado. Kahit na mahirap, naramdaman niya na mas malaya at malakas kaysa dati. Nagpasya rin siyang simulan ng isang mas malaking proyekto, tulungan ang mga batang artista, ang mga talentong ngunit pinipigilan ng mga sistemang manipulatibo.
Gusto ni Maria na lumikha ng isang malikhaing espasyo kung saan malayang maipapahayag ng mga artista ang kanilang sarili nang hindi nag-aalala na kontrolado ng kapangyarihan at pera. Kabanata 38, ang malakas na pagbabalik. Patuloy na nagsusumikap si Maria, hindi lamang upang paunlarin ang kanyang karera sa musika kundi pati na rin upang lumikha ng isang bagong kilusan sa industriya. Nag-organisa siya ng mga libreng kaganapang musika. Iniimbitahan ang mga batang artista na sumali at lumikha ng mga pagkakataon para sa kanila na paunlarin ang kanilang talento nang hindi kontrolado ng mga madilim na puwersa. Unti-unti, ang pangalan na Maria ay naging simbolo ng kalayaan sa pagkamalikhain sa musika. Hindi lamang gusto ng mga tao ang kanyang boses, kundi pati na rin ang malakas na mensahe na kanyang ipinapadala sa pamamagitan ng kanyang mga kanta. Pagkatapos ng isang taon, nakatanggap si Maria ng isang imbitasyon na lumahok sa isang internasyonal na seremonya ng paggawad ng musika. Ito ang pagkakataon para ipakita niya muli na nalampasan na niya ang lahat ng mga pagsubok at ngayon, nakatayo na siya ng matatag sa kanyang sariling mga paa. Nang umakyat siya sa entablado upang tanggapin ang parangal, maliwanag na tinatanglawan ng ilaw ang mukha ni Maria. Ngumiti siya. Ngunit sa kanyang puso ay nakaramdam siya ng pasasalamat para sa lahat ng kanyang pinagdaanan. Hindi lamang siya nagtagumpay sa musika kundi pati na rin sa labanan para sa kalayaan at hustisya. Kabanata 39, ang katapusan ng isang paglalakbay. Natapos na ang kwento ni Maria, ngunit nagpapatuloy pa rin ang kanyang landas. Nalampasan niya ang lahat ng pagsubok, hinarap ang mga plano at kahirapan, at sa huli, hindi lamang niya nakuha ang kontrol sa kanyang buhay kundi tinulungan din ang iba na magkaroon ng pagkakataong maipahayag ang kanilang talento at pangarap. Hindi na si Maria ang dating mahirap na babae. Siya ay naging isang nagniningning na bituin, hindi lamang dahil sa kanyang talento kundi dahil sa kanyang katatagan at determinasyon. Ang kanyang mga kanta ay hindi lamang umaalingaw sa malalaking entablado, kundi lumalaganap din sa puso ng mga taong nakikipaglaban para sa katotohanan at hustisya. Ang kwento ng Liwanag sa Kadiliman ay nagtatapos dito, ngunit magpapatuloy pa rin ang paglalakbay ni Maria. Natagpuan niya ang liwanag sa kadiliman, at ngayon, siya ang nagdadala ng liwanag na iyon sa iba. Kabanata 40, ang mga katotohanang hindi pa natutuklasan. Bagaman nagtagumpay siya sa paglaban para sa hustisya at ipinahayag sa publiko ang madilim na mga plano ni Carmen, napagtanto ni Maria na ang kanyang labanan ay hindi lamang titigil doon. Nakamit na niya ang pagkilala, ngunit ngayon, habang nagsisimulang tumanglo ang liwanag sa kanyang landas, alam ni Maria na napakarami pang kadiliman ang kailangang harapin. Nakatanggap siya ng isang imbitasyon mula sa isang organisasyon na nagtatanggol sa mga karapatan ng artista, kung saan naghahanap sila ng mga taong makakatulong upang lumikha ng isang mas patas na sistema ng musika, kung saan malayang makakalikha ang bawat artista nang hindi pinamamahalaan ng malalaking puwersa. Nagdulot ng maraming pag-iisip kay Maria ang paanyayang ito. Hindi lamang niya ipinaglalaban ang kanyang karera, kundi pati na rin para sa iba pang mga batang artista, ang mga taong inaapakan pa rin sa ilalim ng pang-aapi ng sistema. Siyudad ng Liwanag. Kabanata 41, palawakin ang impluwensya. Nagpasya si Maria na sumali sa proyektong ito, hindi lamang upang tulungan ang mga batang artista kundi pati na rin upang bumuo ng matibay na pundasyon para sa malayang musika. Sinimulan niya na mag-organisa ng mga seminar, kung saan ibinabahagi niya ang kanyang mga kwento at mahahalagang karanasan na kanyang natutunan sa buong paglalakbay na puno ng pagsubok. Sinimulan din niyang bumuo ng mga relasyon sa ibang mga artista, music hero, at producer na may parehong pananaw. Sa bawat seminar, sa bawat pagpupulong, natututo si Maria tungkol sa mga paghihirap na kinakaharap ng mga batang artista kapag pumapasok sa industriyang ito. Kailangan nating lumaban upang ang musika ay talagang maging instrumento ng kalayaan at hustisya, sabi ni Maria sa isang seminar. Hindi natin maaaring hayaan ang malalaking puwersa na kontrolin ang ating mga likha. Ang musika ay dapat na ating boses.
Patuloy niyang hinihikayat ang mga kabataan na huwag tumigil sa pagpursigi sa kanilang hilig, kahit na puno ng pagsubok ang industriya. Ang mga payo at karanasan ni Maria ay nakatulong sa maraming tao na mahanap ang kanilang sariling landas sa musika. Kabanata 42, Pakiramdam ng pagkawala. Bagaman unti-unting nagiging tama ang patutunguhan ng paglalakbay ni Maria, nagsimula siyang makaramdam ng isang kakaibang kawalan. Bahagi ng kanyang puso ay nakakaramdam na bagaman nakatulong siya sa maraming tao, ang kanyang karera sa musika ay tumatahak sa ibang direksyon. Ang mga hinihingi mula sa malalaking organisasyon at ang mga pangako na ginawa niya sa mga proyekto ng malayang musika ay nagpaparamdam sa kanya na unti-unti na siyang nawawalan ng orihinal na pagkatao, ang pagkatao na bumubuo kay Maria na minamahal ng lahat. Naalala ni Maria ang kanyang mga unang malayang pagtatanghal, ang mga konsyerto kung saan hindi siya limitado ng sinuman. Ang pag-ibig niya sa musika noon ay dalisay, hindi kinokontrol ng anumang elemento maliban sa kanyang hilig at pagmamahal. Ngunit ngayon, nararamdaman niya na unti-unti na siyang nagiging bahagi ng sistemang dating niyang tinutulan. Kabanata 43, Malaking desisyon. Isang araw, habang nakaupo sa recording studio, biglang naramdaman ni Maria na kailangan niyang gumawa ng isang mahalagang desisyon. Mayroon na siya ng lahat ng maaaring pangarapin ng isang artista, reputasyon, tagumpay, at pagkilala. Ngunit nakakaramdam siya ng kawalan ng isang mahalagang bagay. Nagpasya si Maria na hindi na ipagpatuloy ang landas na inihanda ng malalaking organisasyon. Gusto niyang bumalik sa dalisay na musika, kung saan ang bawat likha ay nagmumula sa puso at hindi pinipilit ng sinuman. Gusto niyang maging isang taong nagbibigay inspirasyon sa mga batang artista, hindi sa pamamagitan ng mga salita lamang, kundi sa pamamagitan ng mga totoong aksyon. Nagpasya si Maria na maglabas ng isang independenteng album, ganap na malayang lumikha ng hindi kontrolado ng sinumang producer. Gusto niyang ang kanyang musika ay maging simbolo ng kalayaan, paniniwala, at pagtutol, tulad ng noong nagsimula siyang pumasok sa industriyang ito. Kabanata 44, Ang muling pagkabuhay ng musika. Pagkatapos ng desisyon na iyon, sinimulan ni Maria na isagawa ang kanyang unang album, isang produkto ng ganap na malayang paglikha, hindi kinokontrol ng anumang pangkomersyal na hinihingi. Inimbitahan niya ang mga artistang kasamahan na pinaniniwalaan niya at may parehong pananaw na magtulungan. Bawat kanta sa album ay isang kwento tungkol sa pakikibaka, tungkol sa mga pangarap na hindi naganap at mga maliliit na tagumpay sa paglalakbay na mahanap ang sarili. Ang album na ito ay hindi lamang isang produktong musika, kundi isang pahayag ng kalayaan at hustisya. Hindi lamang gusto ni Maria na pakinggan ng mga tao ang kanyang musika, kundi gusto rin niya na madama nila ang malakas na mensahe na ipinapadala niya sa pamamagitan ng bawat salita, bawat himig. Kabanata 45, Maghintay at umasa. Nang inilabas ang album,